sa TV5. Tama o mali? 1,000 ang paa ng millipede. Ang sagot ay... mali! Pangalan lang yon. Wala pang 100 ang bilang ng mga paa ng karaniwang millipede. Kahit yung millipede na may hawak ng record, 750 lang ang mga paa. Bibot, narinig mo na ba to? Na may mga octopus na nanay na totobigay pag mag-alaga ng anak. Hindi nila iiwan ang mga itlog nila ng 1 buwan kahit mamatay sila sa gutom. Ang tawag dyan, maternal instinct. Ito yung likas na katangian ng mga nanay sa pag-aalaga at pag-aaruga sa mga anak. Tagal na palang uso yan, ano? Pati sa mga hayop na mababangis, gaya ng Dimetrodon, kahit na ang kalaban nila ay kauri pa nila. Talagang palaban ng mga nanay pagdating sa pagtatanggol ng mga anak nila. Walang kauri-uri, walang kaibig-kaibigan. Kaya wala na tayong dapat gawin kung hindi panuurin ito. Nakapagtayo na ang nanay ng pugad na gawa sa lupa at kahoy. Sa loob nito, gumawa siya ng malalim na hukay. At sinimulan na niya ang pangingitlog. Maingat niyang nililimliman ang kanyang mga anak. Gwardyado niya ang mga ito. May mga nakaabang kasi magnanakaw ng itlog. Gaya ng amphibian na ito na isang carnivore. Pero masyado siyang maliit para makasalakay. Kailangan niyang tsumempo kapag nalingat ang inahin. Kailangan ding bantayan ng nanay ang temperatura ng pugad. Importante ang pagkontrol sa temperatura ng mga batang reptile bago pa man sila may labas. Para hindi sila ginawin, tinatabunan ng nanay ng lupa ang mga itlog. At kung sila na may naiinitan, pinabawasan niya ang lupa. Kung hindi, baka mamatay ang mga anak niya. Pagkalipas ng 7 buwan, tapos na ang taglagas at papalit na ang matinding taglamig. Muling magbabago ang lupain. Nakabantay pa rin ang nanay sa kanyang mga anak. Nangihina na siya dahil sa kakulangan sa pagkain. Hanggang sa matapos ang taglamig at dumating ang tagsibol. Dahil bumuti na ang panahon, pwede nang mamahinga ang Edaphosaurus sa ilalim ng mga conifer. Nililiman nila ang kanilang mga palikpik para hindi sila labis na mainitan. Pero may kaguluhang nagaganap sa pugad. At hindi ang nanay ang naguhukay. Isa pang nanay ang desperadong makapangitlog. Kung sasakupin niya ang pugad, kailangan niya maghukay ng maghukay na maaaring ikamatay ng mga sisiw na nasa loob. Nangihina pa ang nanay na ito pero handa siya makipagpatayan para ipagtanggol ang kanyang pugad. Sa labanang ito, matira ang matibay.
Kinaumagahan, isang babae na lang ang natira. Siya ang nanay na naunang gumawa ng pugad. Napatay niya ang kanyang karibal. Pero kailangan niya rin magsakripisyo. Hindi na niya kayang depensahan ang kanyang sarili, pati na rin ang kanyang mga anak. At yun ang hinihintay na pagkakataon ng magnanakaw na amphibian. Sa pagdating ng tag-araw, buhay na buhay pa rin ang mga Edaphosaurus. Lumaki na ang mga bata at tinetesting na nila ang kanilang lakas. Pero ang inang Dimetrodon, mukhang pagod na. Wala na siyang lakas para ipagtanggol ang kanyang pugad. Buti na lang, hindi ang mga sisiw ang sinagpang ng lalaking ito, kundi ang amphibian. Sa mga itlog na yun, lalabas ang mga baby Dimetrodon. Sa kaso ng mga insekto, gaya ng paru-paro, hindi ito lumalabas sa itlog, kundi sa cocoon. Parte yun ang proseso ng metamorphosis. Proseso kung saan nagbabagong anyo ang isang hayop matapos ipanganak. Medyo biglaan ang pagbabago sa katawan nito, tirahan at ugali. At dun huling dadapo si Junior Explorer Rain sa kanyang field trip sa Bae, Laguna. Hello, Butterfly Rain! Hi, Kuya Ronald! Samahan mo akong tuklasin ang buhay ng mga butterfly. Halika! Kaya ito yung tinatawag namin na reading pen. So dito namin rin pinapadami yung mga butterflies. Yung host plants nila, yun yung pagkain nila. So doon lang sila kumakain. I'm sure nagtataka kayo kung nasaan dito ang mga pinangako naming paru-paro. Andyan lang sila, oh. Ang mga caterpillar at pupa na yan at ang paru-paro ay iisang insekto. Dumadaan kasi sila sa isang masalimuot na transformasyon called metamorphosis. Dito sa malaking enclosure na ito, pinakakawalan ang mga adult butterflies. Ang gaganda nila. Matutuwa ang mga lepidopterologists. They tend to study the biology, the classification, the taxonomy, the ecology of butterflies and moths. Alam niyo bang pagkapisa ng egg, ang unang pagkain ng caterpillar ay ang eggshell nito? After nyan, mag-hatch sila. Yan, caterpillar naman sila. So mag-start sila ng maliit, katulad nito. So wala siyang gagawin kundi kumain hanggang sa lumaki siya ng ganito. Hahanap ito ng quiet spot. Maglalambitin sa silk thread at gagawa ng cocoon. After nyan, saka na siya magta-transform into pupa. Days, months, or years later, depende sa species, lalabas ito sa cocoon bilang isang ganap na paru-paro. Pero maiksi lang ang lifespan ng paru-paro. Maswerte nang umabot hanggang 6 na buwan ang ilang species at ang iba'y di magtatagal ng 3 araw. So during that lifespan, they keep on breeding para magparami na magparami. Aba, kung ganoon din lang kaiksi ang buhay ko, eh talagang kakaririn ko na ang paghahanap ng partner para di mamatay ang lahi ko, di ba? Meron silang antenna. This antenna is being used para dun sa kanilang pang-smell nila. Yung tinatawag natin na proboscis, yun yung ginagamit nila na pang-sip dun sa mga nectar, yun sa mga pagkain nila. Pero, alam niyo bang may kaibahan ang lalaki sa babaeng paru-paro? Lahat ng colorful wings, yun yung mga male butterflies, and then yung mga medyo dull yung color, yun yung mga female butterflies. At alam niyo rin bang hindi natutulog ang paru-paro? Yung kanilang way of sleeping or yung pagtitake nila ng nap, yung tinatawag natin na quiescence. Thank you, Kuya Ronald, sa butterfly tour. Susunod sa Pinoy Explorer. Sa pagpapatuloy ng Walking with Monsters, mga bagong pisang Dimetrodon tinutugis ng sarili nilang gutom na nanay at mga kauri. Yan ang matinding problema sa pamilya. Kaya walang alisan, ang daming matutuklasan dito lang sa Pinoy Explorer. Tama o mali?
Matapos ang pagkain ng pamilya, kinakain ng burying beetles ang ibang anak. Ang sagot sa pagbabalik ng Pinoy Express.